Hurry up, little sis. Masiglang sabi sa kanya ng kanyang ate. Matipid na ngumiti si Sandra habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Matapos siyang mag-ayos, ay saka na siya lumabas ng kanyang sariling silid. Nadatnan niya ang nakakatandang kapatid na si Sam na nag-aabang sa kanya sa sala ng kanilang bahay. Kahapon lang ay napag-alaman niyang engaged na ito. Ngayon ay bridal shower na nito. Gusto niya makaramdam ng inggit sa kapatid. Ikakasal ito sa lalaking matagal niya ng gusto. Ang lalaking pinangarap niya at gano'n na lamang kadali para sa kanyang ate na makuha ang gusto niya mismo. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Ina-arrange siyang kasal na yon sa kagustuhan ng kanilang mga magulang at ng kanyang ate. At isa pa, na hindi nga siya kilala ng lalaking pinapantasya niya. Tara na! Hindi niya alam kung peke ba ang ngiting binigyan niya sa kanyang kapatid nang makarating sa tabi nito. Let's go! Andun ang iba! Masigla pa ring sabi nito, ngumiti lang siya at tumango. Iisang sasakyan lang ang ginamit nila. Hanggang sa makarating sa nasabing bar ay nakasunod lamang siya sa ate Sam niya. Maingay, iba't ibang ilaw at maraming tao at magulo ayaw nang bumungad sa kanila. Napakapit siya sa kanyang ate sa takot na baka maligaw. It's her first time to go in a bar. We're here to enjoy. And payag naman si mama at dad na isama kita. Malakas na sabi ng kanyang ate para marinig niya ito. Thanks sis, hindi lang ako sanay sa ganito. Malakas ding sabi niya. Natawa lang ang kanyang ate at saka na siya hinila papunta sa kung saan. Nakarating sila sa isang pwesto kung saan may dalawang couch at nasa sa gitna kung saan merong mga alak at pulutan. May mga babaeng nag-aabang sa kanila na sa hula niya ay kaibigan ng kanyang ate Sam. Hey Sam! Oh, you're with your sister! Malakas at nakangiting bungad sa kanilang isang babaeng di niya kilala. Nakipagbeso dito ang ate niya. Yeah, it's my party after all so pinayagan siya ni na mom at dad. Nakangiting sagot ng ate niya, saka siya sinanyasang umupo na rin. By the way, this is Sandra. Pakilala ng ate niya sa kanya. And Sandra, they are my friends. Ngumiti naman siya. Nice to meet you guys. Nice to meet you too, pretty girl. Nakangiting tugon ng isa sa mga kaibigan ng ate niya. Mabait ang mga ito at hindi siya na-out of place dahil lagi siyang isinasama sa usapan. Nakakailang shots na siya at nakakaramdam na ng medyo pagkahilo. How old are you by the way? Tanong ni Vanessa sa kanya, isa sa kaibigan ng ate niya. Medyo tipsy na ito marahil dahil kanina pa nag-iinom. 19. Natatawang sagot niya. But I'm not bata. Adult na. Nagtawanan ng lahat sa sinabi niya. Muli niyang ininom ang isa pang shot ng alak. Napapikit siya ng malasahan nito. Let's go! Naghihintay na ang dance floor. Enjoy this night, Sam. Nalalapit ng kasal mo. Sabi ng isa sa mga kasama nila. Nakita niyang napangiti at natawa ang ate niya sa katumayo. Sandra, you want to join us? Tanong ng kanyang ate. Sunod na lang ako. Matipid ang ngiting sabi niya. Naiwan siyang mag-isa sa table nila. Naglagay siyang muli ng inumin sa kanyang baso at inisang inom yun. Ramdam niya ng pagkalasing. Nang pakiramdam niya ay maduduwal na siya, ay mabilis siyang tumakbo kahit pa maraming tao at nahihilo siya. Mabuti na lamang at nahanap niya ang restroom. Pumasok siya sa isang cubicle at doon idinawalang gustong lumabas. Nang matapos, ay saka siya naghihinang tumayo at naghugas sa lababo. Inayos niya ang sarili at saka lumabas. Dadatnan pa niya sa labas ang dalawang taong naglalampungan. Napaiwas na lamang siya ng tingin at natawa. Nasilaw pa siya sa ilaw na tumama sa kanya nang makarating sa gilid ng bahagi ng dance floor. Lumapit pa muna siya sa bar counter at humingi ng isang shot saka ito ininom. Bumalik siya sa dance floor at sinabayan ng musika. Sumayaw siya na para bang wala ng bukas. Napapikit siya habang sinasabay ng katawan niya ang musika. May sumagi sa kanya, dahilan upang mabunggo siya ng isang tao. Namumunga ang mga matang nag-angat siya ng tingin sa taong yon. Pagak siyang natawa nang makita kung sino yon. Pati ba naman dito? Ikaw pa rin nakikita ko? Sa panaginip ikaw na nga. Ayaw mo talagang magpaawat sa isip ko eh. Hindi mo naman ako kilala. Natatawang sabi niya at napahawak sa dibdib nito. Vincent. Mahinang anas niya na natili lamang nakatingin sa kanyang lalaki. Sa isiping hallucination lang iyon at ikinawit niyang magkabilang braso sa batok nito.
baka sa mukha ng lalaking pagkalasing. You know my name? Paos na boses na sabi sa kanya ng lalaki. Pati ba naman dito? Siyempre, di mo ako kilala. Mahina pa siyang humagikik. Ay, sayang lang. Ikakasal ka na sa ate ko. I don't know you and your sister. Tugon nito sa kanya at muli na naman siyang natawa. Iniisip ni Sandra na hindi ito ang Vincent na matagal niya ng gusto at pinapantasya. That's good. Can you help me forget the man I want? Ikakasal na kasi siya eh. Malungkot niyang sabi dito. Marahil ay dahil sa kalasingan ay nagagawa niyang makipag-usap sa taong di naman niya kilala at napagkakamalang si Vincent. Will you help me also forgetting everything just for tonight? Tanong nito na halos pabulong na sa kanyang tenga. Naghatid yun ng kakaibang init sa kanyang katawan. Agad siyang tumango at tumingin sa mga mata nito. Namumungay ang mga mata niya at napadikit ang katawan niya sa lalaki nang hapitin nito ang bewang niya at siilin siya ng mapusok na halik. Kahit ngayong gabi lang, kakalimutan kita. Iyon ang nasa isip ni Sandra. Si Vincent, ang lalaking matagal niyang pinangarap at hinahangaan. Ngunit kailanman ay hindi siya nito napansin hanggang sa graduate ito at maging CEO ng sikat na kumpanya. At alam rin ni Sandra na may gusto ang kanyang ate Sam kay Vincent, dahilan para ilihim niya ang pagkagusto sa lalaki. Sa katunayan ay maraming nagkakagusto dito. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa isang Vincent Sullivan? Mayaman, gwapo, matalino, at may magandang pangangatawan na kahit sinong babae ay maglalaway kapag ito'y nakita. Nang makapasok sa isang kwarto, ay agad siya nitong isinandal sa pader. Marahan siya nitong hinalikan hanggang sa maging mapusok ang palitan nila ng halik. Ang kamay naman ito ay nagiging malikot na. Ang sunod na nangyari ay halos maluha siya dahil sa paglabas-masok nito. Hanggang sa parehas na nilang narating ang rurok. Kinaumagahan, naalimpungatan si Sandra nang maramdaman ang mabigat na bagay sa kanyang tiyan. Pikit ang mga matang hinawakan niya yon at nang mapagtanto ng kamay yon ng kung sino ay agad siyang nagmulat ng mga mata. Ganun na lamang ang gulat at takot na naramdaman niya nang makita kung sino ang taong katabi niya. Vincent! Mahinang bulalas niya at napatakip sa bibig. Nang tingnan niyang katawan sa ilalim ng kumot ay wala siyang saplot ni isa. Pareho silang dalawa. At para bang sirang plaka na nagpabalik-balik ang ala-alang pinagsaluhan nila kagabi. Napakagatlabi siya habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na binata. Napakaamo ng mukha nito at payapa. Kahit hirap at nananakit ang kanyang katawan ay sinikap niyang magbihis ng mabilis at tahimik. At sa huling pagkakataon ay pinagbastan niyang lalaki. Sorry ate. Wala sa sariling bulong niya habang nakatingin kay Vincent. Umalis siya ng silid na yon at tinawagan ng kaibigan niyang si George o Georgia. Nang dumating ito, ay agad siyang sumakay sa sasakyan nito at doon niya ibinuhos ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Girl, ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Bakas sa tono nito ang pag-aalala. May nangyari sa amin ng fiancé ni Ate Sam. Mababang boses niyang sabi at saka kwento ang lahat ng nangyari kung saan long-time crush niyang lalaki. At inarrange ito ng kasal sa ate niya. Anong plano mo ngayon? Gusto kong umalis at tumayo sa kanila. Hindi ko alam kung paano sila haharapin eh. Nakayukong sabi niya. Tutulungan kita. Pabalik na rin naman ako ng New York eh. Gusto mo bang sumama? Tanong sa kanya ng kaibigan. Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Papayagan naman siya ng mga magulang niya. Okay, I'll get your ticket. How about sina tita? Ipapaalam ko na doon na lang magtitake ng board exam at mag-work. Tumango lang sa kanyang kaibigan, saka nagmaneho pa uwi ng kanilang bahay. Nang makarating sa bahay, ay agad siyang bumaba ng sasakyan at kasunod naman niyang pumasok si Georgia. Anak, where have you been? Nakauwi na kagabi ang ate mo, pero hindi ka niya kasama. Nag-aalalang bungad sa kanya ng ina. Sasagot na sana siya, ngunit inunahan siya ng kaibigan na basta nilang nakipagbeso sa kanyang ina. Hello, Tita Pretty. Kasama ko kasi ang maganda mong daughter, that's why, girl banding. Natatawa pang sabi nito na may pagkumpas pa ng mga kamay. Natawa ang mommy niya. Mom, I've decided na sa New York na po ako mag-take ng board exam at doon na rin po ako mag-work. Are you sure?
Biglaan naman yata, anak. Malumanay na tanong ng kanyang ina sa kanya. Ngumiti naman siya. Matagal ko na po itong pinag-isipan, Mommy. Pagsisinungaling niya. May kung ano-ano pa siyang sinabi para mapapayag ito. Hanggang sa dumating ang daddy niya, mabutin lang at nariyan ang kaibigan niya para tulungan siyang makaalis. At mabuti na ring tulog pa ang atin niya bago siya tuluyang makaalis. Dala ang mga gamit ay nagtungo sila sa kondo ni Georgia. Pwede bang makiligo? Sure, girl. Sagot nito sa kanya habang nag-e-empake ng sariling gamit. Nang makapasok siya sa banyo, ay sa kanya tinanggal ang lahat ng suot. Dahilan para makita niya ang kabuang refleksyon sa salamin. Ang katawan niyang halos mapuno ng kiss mark. Malalim siyang napabuntong hininga at naligo. Nagpalit siya ng kasuotang tago ang balat niyang may mga marka ng gawa ni Vincent. Hapon na nang makasakay sila ng eroplano. Dahil sa pagod ay nakatulog si Sandra sa biyahe. Nang makarating sila sa New York ay kabado at nasasabik ang nadarama niya. Panibagong buhay ang kanyang tatahaking landas. What's your plan now? Tanong sa kanya ng kaibigan habang nakatambay sa sala ng tinutuloy nilang kondo. Mag-take ng board exam at magtrabaho. Simpleng sagot niya na para bang napakadali lang nun. He will pursue nursing or being a businesswoman. Can I do both? Natatawang tanong niya. Inilingan lang siya ng kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, hanggang sa maging mga linggo, ay may napapansin si Sandra sa kanyang katawan. Katulad nila ngayon, dumuduwal siya pagkagising kahit pa walang laman ang kanyang tiyan. Ano ba yan, girl? Nag-aalala ako sa'yo. Ilang araw ka nang ganyan. Bakas talaga sa tono ng pananalita ng kaibigan ang pag-aalala. Naghilamo siya ng mukha, saka napasandal sa pader. Nagre-review na siya para sa board exam ng nursing. Kaya madalas ay puyat at pagod ang utak niya. Wala siyang nagawa ng samahan siya ng kaibigan sa ospital at magpa-check up. Ngunit ang resulta ay siyang nagpagulat sa kanya at sa kaibigan. Are you sure, doctor? Tanong ni Georgia sa babaeng doktor habang siya ay nakatulala lang sa kawalan na para bang hindi yun maproseso ng kanyang utak. May kung ano-ano pang pinag-usapan ng dalawa na hindi niya magawang maintindihan. Nanalabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang nagbabadya sa pagtulo. Buntis ako. Mahinang bulalas niya at napatakip sa bibig habang patuloy sa pagluhang kanyang mga mata. Sandra, shh! Nandito ako at hindi kita pababayaan. Alo sa kanya ng kaibigan at niyakap. George, paano na to? Buntis ako at ang amay mapapangasawa ng ate ko. Hindi nila pwedeng malaman to. Sandra, una sa lahat, George ang pangalan ko. Gaga ka naman kasi, pero alam ko namang lasing ka nun. Pero mali pa rin dahil fiancé yun ng ate mo eh. Ang magagawa mo na lang ay iwasan ito. Sunod-sunod na sabi sa kanya ng kaibigan dahil kahit papano ay gumaga ng pakiramdam niya dahil dito. Mabilis na lumipas ang mga buwan habang nagbubuntis at hindi pa halata ang baby bump niya ay pinagpatuloy niyang pagre-review at nag-take ng board exam sa nursing. Lumipas ang 9 na buwang pagbubuntis ay iniluwal na niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Isang napaka-cute at malusog na baby na pinangalanan niyang Vinisaria. Hindi madali para sa kanyang pagbubuntis, lalo ng panganganak, lalo na kung hindi mo kasama ang ama ng dinadala mo. Kaya naman ang makarga niyang anak niya ay gano'n na lamang ang pagiging emosyonal niya. I love you, sweetheart. Hindi kita pababayaan. Nakangiti, ngunit maluhaluhal niyang sabi habang nakatingin sa mahimbing na natutulog niyang anak. You should come back here. Ikakasal na ako. Napakagatlabi si Sandra nang marinig ang boses ng kanyang ate sa kabilang linya. Kailan ba ang kasal, ate? Alanganing tanong niya. Naghahanda siya ng agahan nilang mag-ina nang biglang tumawag ang kanyang ate. This Friday, hindi pwedeng wala ka. Nang marinig yon, agad siyang napabuntong hininga. Also, gusto kong makitang pamangkin kong si Venice. 4 na taon ang nakararaan simula, ngunit ngayon pa lamang ikakasal ang dalawa. Minsan napapaisip siya kung bakit di matuloy-tuloy ang kasalang dalawa. I'll see you, tate. Tatapusin ko muna ang mga trabaho. Seryosong sabi niya. Hindi niya mawaring nararamdaman niya sa isiping babalik na siya. Kaya na nga ba talaga niya? Hanggang sa mawala sa kabilang linya ang kanyang ate, ay hindi niya maiwasang hindi mapaisip.
Kapag ba nagkita sila, makikilala kaya siya nito? Umalis siya kinaumagahan habang hindi pa ito gising. Nang matapos ang pagluluto, ay saka siya nagpunta ng sala kung nasa ng anak niyang nanunood ng TV. "Sweetheart, come here, let's eat na." Nakangiting sabi niya sa anak at pinaupo ito sa kandungan niya. "Mom, I'm still watching." Nakangusong sabi nito, natawa naman siya. Lahat ng angle ng mukha nito ay kuhang-kuhang itsura ng ama nito. Para bang ito ang girl version ni Vincent. Ultimo ang pagsimangot at tawa nito ay kuhang-kuha ni Venice. "He can watch later." Seryoso niyang sabi doon, kaya tumango ang anak niya. "Okay, Mom. May work ka po ba sa company ni Tata Georgia?" Tanong nito sa kanya. Ang pagtatagalog nito ay napakatigas. Nasanay ito sa Ingles, ngunit sinasanay rin ni Sandra na magsilita ito ng Tagalog. Ilang buwan pa lamang ang anak niya ay nag-aaral na si Sandra ng 2 years para sa business management. At ng 2 taon ng anak niya ay saka siya nagtatrabaho sa kumpanya na pagmamayari ng kaibigan niyang si Georgia. Ganoon kayaman ng bakla. "Yes, baby, pero mamaya pa." Sagot niya at kinarga ito at nagtungo sila sa dining area. "Ang bigat mo na ha?" "Mom." Sita ng anak niya na nakasimangot itong mukha ay bahagyang umaangat ang matambok nitong pisngi. Natawa na lang siya at ipinaupo ito sa upuan. Nilagyan niya ang plato nito ng pagkain at saka hinayaang kumain. Maliit, ngunit matabang bata ang anak niya. Nang matapos silang magagahan, ay sa kanya ito pinaliguan at dinamitan. Napangiti siya habang nakatingin sa anak. "Huwag malikot while mommy is not here, okay? Huwag pasaway kay yayasita mo." Bili niya sa anak. Kumuha siya ng pagkakatiwalaang katulong para kapag wala siya ay may magbabantay sa anak niya. Tumango-tangong anak niya. "Mommy, don't forget may pasilubong, okay?" Panggagaya ng anak sa tono ng pananalita niya. Lumuhod pa ito sa kama at hinawakan siya sa pisngi. "Yes, baby. Mommy won't forget." Nakangiting sabi niya saka ito niyakap. Minsan lang magtanong ang anak niya patungkol sa ama nito. Ngunit ang lagi niyang sagot ay busy ito sa trabaho at babalik kapag marami nitong pera. Isang kasinungalingan lang na pinaniniwalaan ng kanyang anak. Masakit para sa kanya yon, ngunit mas masakit kung kukunin ni Vincent ang anak o hindi nito matanggap. Hinayaan ni Sandra ang katulong na alagaan ng anak niya. Matapos ang magpaalam ay saka na siya umalis. Siya ang naging chief operating officer ng kumpanya dahil na rin sa dedikasyon niya sa trabaho. Nagtungo siya sa opisina ni Georgia. "Napadpad ka dito?" Tanong sa kanya ng kaibigan. Umupo naman siya sa visitor's chair. "Pinapauwi ako." Tipid niyang sagot. Nanlaki naman ang mga mata nito. "What?" "Ikakasal na si ate. It looks like tuloy na tuloy ng kasal." "So, uuwi ka para pigilan ng kasal ganon? Doka ka?" Nakapamewang na tanong ng kaibigan niya. "Of course not. They invited me. And it's my sister's wedding." Iwas tingin niyang sagot. Natawa naman ang kaibigan niya. "You know what? Para mong pinapakain ng laso ng sarili mo, Sandra." "Hindi nilang ba dapat ako pumunta?" Tanong niya. Hindi niya maintindihan ng sarili. May parte sa kanya na gustong umuwi, ngunit natatakot rin siya. "Nasa sayong desisyon." Gusto mo bang samahan kita? Sakto naman at meron akong business meeting sa Pilipinas at project." "Talaga? Pwede bang ikaw munang bahala sa anak ko kapag bumalik ako sa pamilya ko? Hindi pa ako handang ipakilala ang anak ko sa kanila eh." Ang ate lang niyang nakakaalam tungkol sa anak niya. Ayaw pa niyang ipaalam sa mga magulang. "Sure sis, ako munang bahala kay baby Venice." Ngiting sabi ng kaibigan, doon lang siya nakaginhawa. Nang matapos nilang mag-usap, ay nagtungo na siya sa sarili niyang opisina at nagsimulang magtrabaho. Hindi na siya nakakapagtrabaho bilang nurse dahil matapos manganak ay itinuon niya na ang atensyon sa anak at nag-aral para sa business management. Nang matapos sa trabaho ay dumiretso siya sa mall. Binilhan na rin niya ng maisusuot ang anak sa pag-alis nila, jacket at boots. Dumaan pa muna siya sa isang bake shop para bilhan ito ng cupcakes. Nang makauwi sa bahay, ay naabutan niya itong naglalaro sa sala. "Mommy!" Bungad nito. Nasa kinder na ito at mabuti na lang ay bakasyon na nila. "Here sir, pasalubong!" Nakangiting sabi niya
at inabot sa anak ang box na binili. Kinarga niya ito at inupo sa sofa katabi niya. Baby, is it okay sa'yo na we're going back to the Philippines? When, Mommy? Tanong nito habang ngumunguya ng cupcake. We will fly tomorrow. Maliit ang ngiting sabi niya sa kahinaplos ang buhok nito. It's okay to me, Mommy. Nandun po ba si Daddy? Inosenteng tanong nito na kinaiwas ng tingin niya. Yes, but your daddy's too busy, baby. Soon, you'll be with him. Nakangiting sabi niya. Ngumiti naman ang anak niya at tumango-tango bago pinagpatuloy ang pagkain. Bukas ng hapon ang flight nila, kaya na may panahon pa siya para maghanda. Ang plano niya ay matapos ang kasal ng ate niya, ay babalik na rin sila ng anak dito sa New York. Nang gabi na ay bumisita sa kanila si Georgia. May dala itong ice cream na siyang paborito rin ng anak niya. Hep hep, baby, you're not allowed to eat that. Hindi ka pa kumakain ng hapunan. Sita niya sa anak, sumimangot naman ito. That's okay, Princess Venice. It's all yours naman eh. Pang-uuto ng kaibigan sa anak niya. Lihim naman niya itong sinamaan ng tingin. Kahit gay ito at may pusong pambabae, ay panlalaki pa rin ang pananamit nito. Lalaki nga din ang katawan, kung kaya iisipin mong straight ito kung hindi mo talaga ito kilala. Yaya Sita, tulungan mo ako sa paghahanda ng hapunan. Nakangiting sabi niya sa katulong, tumango naman ito at sumunod sa kanya patungong kusina. Iniwan nilang kaibigan at anak niya na nagkukulitan na. Kahit papano'y nababaling ang atensyon ni Vinny sa tuwing nariyan ng kaibigan niya, nawawala rin ang pagkaboring nito kapag nandito na ito. Paborito ng anak niya ang kare-kare, kaya naman yun ang niluto niya para sa kanilang hapunan. Minsan kasing ipinagluto niya ito at talaga namang nagustuhan ng bata at madalas ay hilingin na nito. Yaya, paki-prepare ng mga utensils. Utos niya habang pinapatay ang kala ng matapos na sa pagluluto. Nang matapos niyang ilipat ang niluto sa container, ay saka naman siya nagtungo sa sala. Kayong dalawa, halina kayo at kakain na. Nagtatalo naman ang anak niya sa sofa. Mommy, what's our ulam? Masiglang tanong nito. Your favorite, kare-kare. Nakangiting sabi niya. Para namang otomatikong nagliwanag ang mukha ng anak niya at kuminang ang mga mata nito. Tahimik lang siyang kumain habang hinahayaan ng anak na kumain na minsan-minsang inaalalayan ng kaibigan niya. Nang matapos kumain ay si Yaya Sita nang naghugas ng pinggan. Siya na may lumapit kay Georgia at sa anak nang napakadungis na. Anak, ang dungis mo na. Pwede mo bang subuan si Mommy? Malambing ng tanong kalaunan. Ngumuso naman muna ang anak bago ito kumutsara at saka siya sinubuan. Kasabay nun ay ang pag-ilaw ng kamera. Namimilog ang mga mata niyang humarap sa kaibigan. Hey! Para kayong di magnanay. Komento ni Georgia habang nakatingin sa hawak nitong DSLR camera na pagmamayari niya. Naroon ang lahat ng litrato nila ng anak. Simula nang ipagbuntis niya ito, nang manganak siya, nang binyagan ito, nang mag-birthday, kung paano itong natutong gumapang hanggang sa matutong maglakad. Naroon ang lahat ng memories nila ng anak. Hinarap nito sa kanilang litrato at doon niya nakitang sinasabi nito. Let's picture together. Alok niya. Iniharap naman ito ang kamera at saka sila nagpicture na pare-pareho ng madungis. Sa parang yun ay nakakapag-banding sila. Minsan napapaisip siya, magkakaroon rin kaya sila ng pagkakataon ni Vincent kasamang anak nila na gawin ang ganitong bagay? Sa isiping yun ay napaka-imposible. Nang matapos silang kumain ay sa kanya na nilinisan ng anak at binihisan na siguro sa pagod kakulitan ay agad din itong nakatulog. Nang bumalik sa sala, ay naroon pa rin ang kaibigan. Are you ready? Really? Handa ng tickets natin, maging ang passport ng anak mo. Malalim siyang napabuntong hininga. Do you have a choice para hindi maging handa? Inilingan lang siya nito at sumandal sa kinauupuan. Brace yourself then. Nakita kong paghihirap mo. Kaya wag na sanang maulit ang nangyari noon. I already moved on. Matipid niyang sabi at nag-iwas ng tingin. Hoy, saka mo na yan sabihin sa sarili mo kapag nakaharap mo ng taong yun. Seryoso namang tugon ng kaibigan niya.
Mahirap nga namang makalimot, lalo na kung anak niyang nagpapaalala dito ng nakaraan niya. Simula nang magkaroon siya ng anak, meron siyang natutunan na hindi laging sarili niyang uunahin niya, kundi ang kapakanan ng kanyang anak. Kinaumagahan ay maagang nagising si Sandra dahil sa ingay ng kanyang cellphone, hudyat na may tumatawag. Pikit ang isang matang kinuha niyang cellphone sa bedside table, saka ito sinagot. Hello? Ani niya matapos sagutin ang tawag. Sis, tomorrow ng kasal ko. Come home, okay? Iyon agad ang bungad ng kapatid niya. Ate? Pagkukumpirma niya. Yes, little sis, it's me. Did I wake you up? Sorry it's just that gusto ko lang na makauwi ka at makadalo sa kasal ko. Sunod-sunod na sabi ng ate niya. Doon nagising ang diwa niya. Sa bawat tawag nito at bigkas ng kasal nito ay parang tinutusok ng karayom ang puso niya. Kung sa ibang lalaki lang ito ikakasal, marahil ay matutuwa siya. Ngunit sa isiping ang lalaking mahal niyang pakakasalan ng ate niya ay nasasaktan siya. Siguro nga, hindi pa siya tuluyang nakakalimot. Her going home, ate. Huwag ka mag-alala. Flight namin mamaya. Hindi niya mapigilan ang tono ng boses niya na para bang wala siyang gana. That's good. Para ma-meet mo na si Vincent. Masiglang sabi sa kanya ng ate niya. Wala sa sariling pinata niya ang call at pumikit ng mariin. Damn it. Inis niyang sabi sa sarili, saka lumingon sa katabi at doon niya napagmasa ng mahimbing na natutulog ng anak. Hinalikan niya ito sa noo, saka bumaba ng kama para maligot maghanda ng kanilang agahan. Nang matapos magluto, ay saka siya nagpatulong sa kasambahay na ihanda na ito sa mesa. Bumalik siya sa silid at ginising ang anak. Baby, wake up! Marahang pagising niya sa anak. Dahan-dahan namang nang mulat ang mata ang anak niya, saka nito kinusot. Mommy? Mahinang boses nitong sabi. Ngumiti naman siya ng matamis at marahang pinisilang matambok nitong pisngi. Your breakfast is ready. Pinagluto na kita. Gising na ako, mommy. Bibong sabi nito na ikinatawan niya. Nagpakarga pa ito sa kanya hanggang sa makarating sila sa dining kung saan nakahanda ng agahan. Yaya, sumabay ka sa amin. Alak niya kay Yaya Sita. Isasama rin nila ito sa pag-uwi ng Pilipinas. Pilipino rin ito at dito lang nagtatrabaho bilang kasambahay. Maswerte siya at mabait ito, maaasahan rin. Nang matapos silang magagahan, ay saka lang siya nag-impake ng gamit nila. Ang anak niya ay abala sa panunood ng TV. Iisang maleta lang ang gamit nila at isang backpack. Nagkasya na roon ang mga kakailanganin nilang gamit. Kagaya nga ng sabi niya, ay pagkatapos ng kasal, ay babalik na rin sila ng New York. Matapos nilang magtanghalian, ay saka na siya naligo at pagkatapos, ay saka naman niya binihisa ng anak. Are you ready, baby? Hindi ka ba natatakot? I'm not scared, mommy. Bibong sagot nito. Natawa naman siya at isinukbit ang maliit nitong bag kung saan ang mga pagkain nito. Okay, that's my girl. Wait, mommy here, okay? Bili niya sa anak at pinaupo ito sa sofa. Siya na may bumalik sa kwarto para kunin ang gamit nila at cellphone. Tinawagan niyang kaibigan ng makabalik sa sala. Nasaan ka na? Nasa labas na ng kondo mo. Sagot nito. Ilang saglit lang ay tumunog ang doorbell, hudyat na may tao. Pinagbuksan ito ni Yaya Sita at doon niya nakita ang kaibigan na bihis na bihis. Let's go guys! Miss na ako ng Pilipinas! Biro nito at kinuha ang gamit nila. Natawa siya at hinawakan sa kamay ang anak. Dala niyang isang backpack at nakasunod naman sa kanilang katulong sa paglabas. Nang masigurong na isara ng lahat, ay saka na sila naglakad paalis. Isinuot niyang sunglass saka sumakay ng sasakyan. Naging mabilis ang oras nang makarating sila sa airport ay sakto naman sa oras ng flight nila. Sa eroplano ay nakatulog ang anak niya. Mabuti na rin dahil kapag gising ito ay panay ang kulit at kain nito. Kinakabahan siya sa isiping makikita niya si Vincent. Ngunit may parte rin sa kanyang masaya dahil muli siyang makakabalik sa bansang sinilangan. Hindi kami pwedeng tumuloy sa mansyon, sabi niya habang magkausap sila ni Georgia. Ang tinutukoy niyang mansyon ay ang pagmamay-ari nila kung nasaan naroon ang mga magulang niya at ate. Pwede naman kayong tumuloy sa kondo ko, yung dati. Maraming salamat talaga. Malaking tulong ang ginagawa mo. Nakangiting sabi niya. Para sa iyo at sa inaanak ko,
Tutulong ako. Tugon nito at tinabik ang balikat niya. Ang isipin mo kung paano mo pakikitunguhan ng lalaking yun kapag nagkaharap na kayo. Nang dahil sa sinabi ng kaibigan ay dumoble ang kaba niya. Sana lang hindi niya ako makilala. Nang lumapag ang eroplano ay mas dumoble ang kabang nadarama niya. May nag-aabang na sasakyan sa kanila na sa tingin niya ay tinawagan ni Georgia para sunduin sila. Wow, Mommy! Are we already in the Philippines? Namimilog ang mga matang tanong ng anak niya. Yes, baby. Ngiting sagot niya. Habang nakasakay sila sa kotse, ay nakatingin naman sa labas ng bintana ng anak niya na para bang manghang-mangha. Nang makarating sila sa kondo, ay agad ding nakatulog ang anak niya matapos itong bihisan. Inayos niya munang higa nito bago lumabas ng silid. Mabuti na lang at hapon ang kasal ang ate niya. Ang damit niya isusuot niya ay nasa kondo na. Ipinahatid na ni Sandra dahil hindi niya ito makukuha. Anong oras ang start ng kasal? Mga 2. Humihikab niyang sagot. Napagod siya sa biyahe. 12 na. Mag-ayos ka na. Baka naman ako pang gusto mong mag-ayos sa'yo. Taas ang isang kilay na tanong nito sa kanya na ikinatawan niya bago umiling. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Matutulog na lang ako. At saka, babantayin ko ang anak mo. Sabi nito at bakas nga ang pagkaantok. Tumango naman siya at bumalik sa kwarto sa kanaligo. Nang matapos, ay saka siya lumabas ng banyo na tanging bathrobe lang ang suot. Kinuha niyang box kung nasa ng damit. Nang tingnan niya yon, ay napangiti siya. Kulay cream brown ang kulay nito at labas ang kanyang likod. Maraming mga maliliit na diamanting bato, baka sa damit ang karangyaan. Ano ba ang aasahan niya? Mayaman ang pamilya niya at ni Vincent, kaya naman ingrande ang lahat. Napangiti siya ng mapait sa isiping yun. Kailangan niyang tanggapin na hindi ito para sa kanya. Humarap siya sa siling nakaharap sa salamin. Sinimulan niyang ayusin ang sarili, sa mukha at ang kanyang buhok. Misiba ang ginawa niya sa kanyang buhok, dahilan para lumabas ang makinis ng balat. Bumagay ang lahat sa kanya. Nang tingnan niya ang kabuuan sa salamin, ay napangiti siya. Nagmukha siyang sopistikadang anghel. Natawa siya sa naisip at saka kinuhang maliit na handbag. Paglabas niya ng kwarto, ay bumungad sa kanyang kaibigan. Gosh! Pakiramdam ko! Bumabat sinapian ka ng anghel na may sa demonyo. Natawa lang siya at inirapan nito. Bantayin mo ang anak ko. Pag hinanap ako, tawagan mo ako. Yes, ma'am. Sarkastikong sagot nito nang muli niyang kinatawa. Akmang aalis na siya nang matigilan dahil may naalala. Wait, pwede bang pahiram ng sasakyan? Ang ngiti niya nauwi sa pangiwi. Che, ayan, ingatan mong baby ko layas na. Pagtataboy nito sa kanya. Thanks, sister. You're the best. Mahanap mo sana ang the right one. Natatawang sigaw niya habang papalabas ng kondo. Nagpunta siya sa garahe at hinanap ang sasakyan nito. Pinatunog niya ang key para mahanap ang sasakyan nito. Nang makitang umilaw ang isang kulay pulang Lamborghini, ay napangiti siyang lumapit dito at pumasok. Binuksan niya ang cellphone na sa handbag niya nang mag-vibrate yun. Nag-text ang kanyang ate. Tinext nito kung saan ang kasal at venue pagkatapos. Nagmaneho na siya at sa tulong ng Google Map ay nahanap niya kung saan simbahan ito. Inabot pa siya ng mahigit 20 minutes bago nakarating. Meron pa siyang 10 minutes na natitira bago magsimula ang kasal. Napakalaki ng simbahan at napakaganda. Nang maiparada niya ang sasakyan ay dali-dali siyang bumaba. Ngunit taas nung naglakad papasok sa loob ng simbahan. Wala pa ang bride, kaya naman kalat pang mga bisita. Siya na bang ikakasal? Dinig niyang tanong ng isang matanda na kasama nito. Lihim namang napakunot ang noon niya. Siya na yata. Tingnan mo naman. Napakaganda. Ngunit bakit hindi nakagown pang kasal? Dinig pa niyang usapan. Inilibot niyang tingin at napunta yun sa mga magulang niya. May kausap ang mga ito na isang lalaki. Napakagatlabi siya bago naglakad papalapit sa mga magulang. Mom! Dad! Bungad niya. Gulat namang napatingin sa kanyang mga magulang. Nagulat siya nang bigla na lang siyang yakapin ng ina. Sweetie, I miss you. It's been 5 years since you left us. Iayaw mo nga kaming pabisitahin sa New York. Ngayon ka lang umuwi. I'm sorry, Mom. Nag-iwas siya ng tingin at gano'n na lamang panlalaki ng mga mata niya nang dumako ang tingin niya sa pamilyar na lalaki.
Napakagwapo nito sa suot na tuxedo. Ang lahat dito ay napakagandang tingnan, katulad ng dati. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin nang akmang titingin na ito sa kanya. "We'll stay here, anak." Boses yun ng kanyang ama. "Babalikin po ako after ng kasal ni ate." "You'll stay here. Kahit ilang linggo lang o ilang araw." Final na sabi ng kanyang ama. "Anyway, I want you to meet Vincent, ang mapapangasawa ng ate mo." Ihinarap siya ng kanyang ama sa lalaki. Pigil naman ang emosyong nadarama niya. "And Vincent, I want you to meet my second daughter, Sandra." Naglahad ng kamay sa kanyang lalaki. Nag-aalangan pa siya kung tatanggapin niya yun o hindi. Ngunit sa huli ay tinanggap rin niya. Nang magdikit ang kamay nila, ay para bang may dumaloy na kuryente sa pagitan nila. Agad din niyang inalis nang marinig ang boses ng organizer. "Nandyan ang bride, so be prepared. Yung bridesmaid at best man ikakasal, Miss Sandra and Mr. Johan." Sabi ng wedding organizer. Lumapit naman siya dito nang marinig ang pangalan niya. Kasabay rin niyang lumapit ang best man ni Vincent. May kung ano-ano pang sinabi ang organizer na siyang inintindi niya dahil hindi niya alam ang gagawin. Mabilis na lumipas ang oras, nagsimula ang kasal at nang dumating na sa parte ng halikan ay nag-iwas siya ng tingin. Kasabay nun ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. Mabuti na lang at vibrate lang yun. Inilabas niya agad at agad na sinagot ang tawag nang makita kung sino ito. "Hello, Georgia?" Mahinang boses niyang sagot sa kabilang linya. Narinig ang palahaw na iyak ng anak niya. Napakagatlabi siya at tinapunan ng tingin ng ikakasal. Tumayo siya at lumabas ng simbahan. "Girl, etong anak mo, kagigising lang. Hinahanap ka. Ibigay mo sa kanya." "Mommy?" Boses na yun ng anak niya. "Yes, baby. Tahan na. Babalik rin si mommy. And do you want pasalubong?" Malambing ang boses niyang tanong sa anak. "Yes, mommy. But please uwi ka po ng maaga. I miss you po." Hindi man niya ito makita, ngunit sigurado siyang nakasimangot ito ngayon. Mahina siyang natawa sa isipin yun. "Yes, baby. Behave ka dyan, ha? And wait for me until I arrive." Magaan ang boses niyang sabi sa anak. Nang matapos niya itong kausapin at magpaalam kay Georgia, ay sa kanya na pinatay ang tawag. Naglakad siya pabalik sa loob at doon ay tapos na ang kasal. Picture taking nang nagaganap. "Sis, come here!" Boses yun ng ate niya habang katabi nitong asawa, si Vincent. Ngumiti siya sa katumango, kasama nitong mga magulang nila. Nagtataka siya dahil walang magulang na naroon ng lalaki. Panay ang picture nila at nang matapos ay saka sinunod ang reception sa venue. Ayaw pa sana niyang pumunta, ngunit sinabihan na siya ng kanyang ate at magulang na kailangan niyang dumalo. "Sundan mo na lang ang sasakyan namin, anak." Utos sa kanya ng ina. Tumango lang siya, saka na lang sumakay sa sariling sasakyan na pagmamay-ari ni Georgia. Hindi naman siya kumain ng ampalaya, ngunit sa tuwing napapatingin siya sa ate niya at kay Vincent ay parang nalalasahan niyang pait. Umiling siya at natawa sa kanyang sarili. They're married. Ano namang laban ko doon? Kanina pa napapaisip si Vincent. That girl named Sandra, ang kapatid ng asawa niya. She looks familiar, na hindi niya may paliwanag kung saan niya na nga ba ito nakita. "Hon, let's go?" Napatingin si Vincent nang marinig ang boses ni Sam, ang kanyang asawa. Tumango lang siya at pinagpuksan nito ng pinto. At saka siya sumunod na sumakay sa driver's seat. "Ngayon ko lang nakita ang kapatid mo. Saan siya nanggaling?" Hindi maiwasang tanong niya. Galing siya ng New York. Doon siya tumira at nagtrabaho since she found out na buntis siya. "Pregnant?" "Yes, by a known guy in the bar. Minsan iniisip kong kasalanan ko dahil akong nagdala sa kanya sa bar na yon." "Huwag kang mag-isip ng ganyan." Tanging sagot niya at nag-focus na sa pagmamaneho patungo sa reception venue. Itinuon na lamang ni Sandra ang atensyon sa pagkain. Ang ilan sa mga bisita ay panay ang batingting sa baso ng ibig sabihin ay mag-kiss ang bagong kasal. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagbibigay ng mensahe sa bagong kasal. Unahin natin ang bridesmaid. Boses yun ng organizer. Wala siyang nagawa kundi ang tumayo at tanggapin ang microphone. Tumikim pa muna siya bago nagsalita. Hi to the newlywed, to my big sister.
I hope you'll take care of him and you both have a good relationship. And to you, kuya? Natigilan siya sa huling sinabi. Please, take care of my ate. Napaka-importante at mahal ko yan, kaya wag mong paiiyakin. Matapos magsabi ng mensahe at maalis ang atensyon sa kanya, ay nagpaalam siya sa mga magulang na magsi-CR lang. Ngunit ang totoo ay umalis na siya. Hindi niya na kayang magpanggap na kaya pa niya dahil para bang pinupunit ang puso niya sa sakit na nararamdaman. Sa sumunod na araw ay muli siyang pinapunta ng ate niya sa bahay at naroon din ang asawa nitong si Vincent. Bakit hindi mo siya dinala? Tanong ng ate niya dahilan para halos malunok na ang kinakain para sa tanghalian. Sis, wala si na mom at dad and my husband already know. What? Mahinang bulalas niya saka napatingin kay Vincent na siyang seryosong nakatingin sa kanya. Sana lang ay huwag dumating sa puntong makita nitong anak niya. Nang matapos ng matanghalian ay agad din siyang nagpaalam, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sandra, ihahatid ka na ni Vincent, sabi ng kanyang ate Sam. Hindi na kailangan ate. No, ihahatid ka niya. Wala ang driver natin dahil hinatid si na mom sa airport. Nagtaxi ka lang, kaya magpahatid ka na ngayon kay Vincent. May otoridad na sabi ng kanyang ate. Napabuntong hininga siya at tumango. Nauna siyang lumabas ng bahay at hinintay na lamang lalaking lumabas. Ilang saglit lang ay narito na ito. Follow me. Malamig na boses itong sabi na kinalunok niya. Nang makarating sila sa garahe, ay pinagbuksan pa siya nito ng pinto at saka umingkot para pumasok sa driver's seat. Naging tahimik ang biyahe nang biglang may makita siyang bake shop. Kuya, dito na lang ako. Halos lunukin niya ang salitang kuya sa tuwing binabanggit. Why? May bibilhin ako. You don't have to wait for me. Ako nang bahalang umuwi. Why are you acting like that? Acting like what? Para bang iniiwasan mo ako. And by the way, did we met before? You seem so familiar. Dugtong nito na kinabilis ang tibok ng puso niya. I'm not. Mauna na ako. Mabilis nang sabi. Akma niya nang bubuksan ng pinto ng sasakyan nang nakalock yun. Kuya, open the door. I won't. Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Nagkita na ba tayo dati? Madiing tanong nito. Gusto niyang maiyak sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. May emosyong hindi niya mawari kung ano. Hindi. Iwas tinging sagot niya. Nagulat na lamang siya nang hawakan siya nito sa braso. We'll see. Barito ng boses na sabi nito at saka siya binitawan. Bilhin mo ng bibilhin mo. Hihintayin kita. Wala sa sariling napatango siya hanggang sa makababa ng sasakyan at pumasok sa bake shop para bumili ng cupcakes na hiling ng kanyang anak. Nang makabili, ay agad siyang bumalik sa sasakyan. Hindi niya magawang lingunin ng lalaki. Takot na magtamang kanilang mga mata at bumigay ang kanyang sarili. Nang makarating sila sa tapat ng kondo, ay agad siyang bumaba matapos magpasalamat. Para na ako mamamatay kanina. Kwento na kay Georgia nang makarating sa kondo. Ang anak niya ay abala sa sala habang kumakain ng cupcakes kasama ang yaya nito. Karapatan din naman kasi niyang malaman ng totoo. Ngayon pang kasal na siya, kahit pa, karapatan pa rin niya. Anyway, pwede bang ikaw munang pumunta sa meeting bukas? Gaganapin yun sa Sullivan Corporation. Masama ang pakiramdam ko at parang lalagnatin. Anong meron? Meron kasing bagong project na silang magsasuggest. At dahil bagong business partners ng kumpanya ko at kumpanya nila, ay emerge ang project ng dalawang kumpanya. Anong project? Hotels and Resort. Be presentable, girl. Makakaharap mo si Mr. Sullivan. Kinaumagahan ay medyo late na nang magising si Sandra. Nang puntahan niyang sila ni Georgia, ay nilalagdat nga ito. Ibinili niyang kaibigan sa katulong at sa kanaligo. Baby, pagpasaway okay? May work lang saglit si mommy. Babalik rin ako. Take care of your tita Georgia. He's sick. Biling niya sa anak at hinalikan nito sa pisngi. Okay, mommy. Masiglang sabi nito. Napatitig siya sa anak, tsaka ngumiti. Napakaswerte niyang mayroon siya nito. After this, we'll go in the mall, okay? Is that okay? Yes, mommy.
Bibong sagot nito at tumalon-talon pa. Natawa siya sa kainayos ang hair clip ng anak niya. Hagaw na! Paalam niya sa mga kasama, saka lumabas ng kondo. Sumakay siya ng sasakyang pinahiram ni Georgia at nagmaneho sa address ng sinabi nitong kumpanya. Nang makarating siya sa sinabing kumpanya, ay nakaramdam siya ng kaba sa hindi maipaliwanag ng dahilan. Nagtanong siya sa guard na nasa entrance. Good morning. May I know where the CEO's office? Good morning din po, ma'am. Sa pinaka-last floor po. Naroon pong sekretarya ni sir kaya i-assist po niya kayo. Magalang nasabi sa kanya ng guard. Matapos niyang magpasalamat, ay saka na siya umalis at sumakay sa elevator na maghahatid sa kanya sa nasabing floor. Napatingin siya sa sariling refleksyon. Hapit na hapit sa kanyang suot na business attire, nakalugar rin ang mahaba at wavy niyang buhok. Nang makarating sa floor ay bumungad sa kanyang isang babaeng nasa mid-40s. Hi, how may I help you, ma'am? I have a meeting with the CEO. Alam niyang tungkol sa pagdating ko. Seryosong sabi niya. Ang alam ng CEO ay si Georgia ang pupunta dahil itong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Nagpaalam sa kanyang babae at pumasok ito sa loob ng opisina ng nasabing CEO. Ilang saglit lang ay lumabas na ito. Pwede na po kayong pumasok, ma'am. Hinihintay na po kayo ni boss. Tumango lang siya at ngumiti sa sinabi nito. Saka binuksan na nakasarang glass door. Bumungod sa kanya pagkabukas ang mukha ni Vincent na printing nakaupo sa civil chair na aning mo isang hari. Gusto niyang tumalikod at tumakbo, papalayo dito. Ngunit hindi niya magawang kumilos. Oh, so you are the representative of George. Barito ng boses na sabi nito. Napalunok siya bago tumango. Taas no siyang naglakad papalapit dito. Trabaho ang pinuntan niya at hindi ang ibang dahilan. Yes, Mr. Sullivan. I'm Sandra Suarez, the COO of the Desi Company. Formal niyang pakilala. Bigla na lamang umisi ang lalaki sa kanya at naglakad palapit. Why so formal, my little sis? Bakas ang kasarkastikuhang sabi nito. Naikuyom niyang kamao nang marinig ang tinawag nito sa kanya. I came here for business. Seryosong sagot niya. Gusto niyang isumpa ang kaibigan dahil hindi man lang nito sinabi sa kanya ang buong detalye ng CEO o may-ari ng kumpanyang to. Basta na lang siya nitong inutusang pumunta sa kumpanya. Muli itong bumalik sa upuan at sinanya siyang umupo. Sinimulan nilang pag-usapan ang patungkol sa project na pagtutulungan ng magkaibang kumpanya. Nang akmang magpapaalam na siya para umalis, ay muli itong nagsalita na kinatigil niya. Nang makita kita sa kasal ko, hindi ka na naalis sa isip ko. Kinuha mo atensyon ko na dapat sa ate mo. Napakapamilyar mo sa akin, ngunit hindi ko magawang maalala ka. But I won't stop finding answers to those questions in my mind. We haven't met before, I assure you. Seryosong sabi niya kahit pa labis-labis ang kaba sa kanyang dibdib. Let's see. Sabi nito habang nakatingin sa kanyang labi. Napalunok siya at napakagatlawi sa paraan ng pagtitig nito. I have to go. Paalam niya at mabilis na tumalikod, akmang maglalakad na siya paalis nang hilahin nito ang braso niya at iharap. At gano'n na lamang ang gulat niya nang bigla na lang siya nitong sinilang halik sa labi. Hindi niya magawang gumalaw hanggang sa ito mismong kusang lumayo sa kanya. Your lips inviting me to kiss you. Pinaunlakan ko lang. Sabi nito nang may paglarong ngisi sa labi. Nang makasakay sa sariling sasakyan, ay nanatili siyang tulala at bigla na lang napasampal sa kanyang sarili. Damn it! He kissed me! Nadagdagan na naman ang kasalanan ko. Nagmaneho na siya pabalik sa kondo, bumungad sa kanyang anak na bihis. Suot nito ang paborito nitong dress. Mommy, we're going to the mall! Natawa siya at parang bula na wala ang iniisip niya. Yes, baby. Are you excited? Super, mommy! Sagot nito na kinangiti niya. Nagpaalam muna siya sa kaibigan at binilin sa katulong na bantayan at tagaan ng kaibigan niya dahil aalis sila ng anak niya. Nang makarating sila sa mall ay parang nakawala sa hawlang anak niya. Una siya nitong hinila sa nakitang time zone at nang mapagod ay saka ito nag-aya sa kainan. Mommy, I want ice cream and cookies. Nakangusong sabi ng anak niya habang nakahawak sa kanya. Okay, let's go. Nakangiting sabi niya at pumasok sila sa isang shop ng ice cream
at may kasamang mga cakes at cookies na tinda. Pagdating sa pagkain ay malinaw ang mga mata ng anak niya. Matapos itong kumain ay napakadungis nito. Baby, halika sa washroom. Lilinisan ka ni Mommy. Mommy, buhat mo ako please. Mukha itong pagod na natawa naman siya at kinargang anak. Mabuti na lang at nakapagpalit siya bago umalis, kaya naman komportable siya sa suot niyang damit. Nang matapos linisan ang madungis nitong pisngi, ay sa kanya ito binihisan ng damit dahil basa ng likod nito at natapunan na rin ng ice cream. Ayan, okay na. Hindi na madungis ang baby ko. Cute na ulit ako, Mommy. Oo naman. Baby, wait for Mommy here, okay? CR lang ako saglit. Pag may lumapit na stranger, just shout Mommy, okay? Bili niya sa anak. Tumango naman ito, pumasok na siya sa isang cubicle para umihi. Nang matapos, ay saka siya lumabas. Ngunit gano'n na lamang ang kaba niya nang hindi makita ang anak. Venice? Pasigaw niyang tawag sa anak, umaasang may sasagot. Lumabas siya ng restroom at hinanap ang anak. Halos mabaliw siya sa pag-aalala, kahit sino'y pinagtanungan niya na. Nang makababa sa ground floor, ay inilibot niyang tingin. Natigilan siya nang makita ang anak at may kasama itong lalaki. Nakatalikod dito sa gawin niya. Agad siyang tumakbo palapit sa anak. Venice! Tawag niya sa anak at agad nang lulumod para yakapin ito. Baby, why did you leave me? Sabi ko hintayin mo ako. You made me so worried of you. Mommy, I'm sorry po. I just want to go out for a while. Pero nang babalik na ako, I can find where the restroom is. Paliwanag ng anak niya, saka napatingin sa kaninang kausap nitong lalaki. Napalingon siya doon at gano'n na lamang pamimilog ng mga mata niya nang makilala ito. Vincent? Bulalas niya. We have a lot to talk, Sandra. Seryoso ang boses na sabi nito. Agad siyang tumingin sa anak. Baby, let's go. But Mommy, kasama ko po si Daddy. Nakangusong sabi ng anak niya. Napapikit siya ng mariin bago napatingin kay Vincent. Hindi siya ang daddy mo. But Mommy, siya yung nasa picture na pinapakita mo sa akin. Halos maiiyak na sabi ng anak niya. Doon lang niya naalalang meron siyang ipinapakita nitong larawan ni Vincent at para kahit papano ay kilala nito ang sariling ama. Hindi niya alam ang sasabihin ng biglang magsalita si Vincent. Who go home first? Is that okay with you, princess? Magaang tanong nito, tumango-tango naman ang anak niya at basta nalang nagpakarga kay Vincent. Nanatili siyang nakatitig sa dalawa na ngayon naglalakad paalis. Sumunod siya at sumakay sa sasakyan nito. Ipapakuha na lang niya ang sasakyan. Sa passenger seat siya nito pinasakay, samantalang ang anak nila ay nasa backseat. Kinakabahan siya. Yun ang tanging nararamdaman niya. Tahimik ang biyahe hanggang sa makarating sa kondo. Nakatulog ng bata. Kinaraga ito ni Vincent at ito mismong nagpapasok sa loob. Akmang magsasalita na siya para sana paalisin ito nang bigla na lang siya nitong hawakan sa braso at hilahin papalabas ng condo unit nila. Ano ba? Saan mo ako dadalhin? We have to talk. Madiing sabi nito at ipinasok siya sa loob ng sasakyan. Nagmaneho ito paalis at hindi niya alam kung saan sila patungo. Huminto sila sa isang mamahaling hotel. Hindi pa man siya nakakapagtanong ay hingilan na siya nito papasok sa loob ng hotel saka basta nilang sumakay sa elevator. Pumasok sila sa isang condo unit na mas doble ang laki kaysa condo na meron sila. Ano bang ginagawa mo? Bakit tayo nandito? If my sister finds out about this, she will get hurt. And you don't even think of me getting hurt by what you're doing? Galit nitong tanong sa kanya. Why did your child call me his father? She looks exactly like me. Ikaw bang babaeng matagal ko nang hinahanap? Hindi niya magawang sumagot. Damn it! Answer me! Yes, ako nga. Masaya ka na? Balik sigaw niya, pigil na pigil ang emosyon. Ako nga, at ikaw ang ama ng bata. Masaya ka na? Nagsituluan ang mga luha niya. Natigil nito at unti-unting inalis ang kamay na nakahawak sa kanya. What the heck? Mahinang bulalas nito. Kung alam ko lang na totoo ka at hindi lang hallucination sa gabing yun, hindi ko hahayaang mangyari yun. Kasal ka na sa ate ko, kaya hayaan mo na lang kami ng anak ko.
Anak mo? Natin. Anak natin ay tinago mo. Bahagyang namumulang mga matang asik nito na ikinayuko niya. I waited for you for damn 5 years at babalik ka na balak pang lokohin ako. Damn it. Gusto ko makita ang anak ko. Prepare her things. Gusto ko siyang makasama bukas. Pinal at walang emosyong sabi nito. Ipinahatid siya ni Vincent sa kondo nila. Gabi na yon at mabuti na lang ay tulog ng anak niya. Nag-aabang sa kanya sa sala si Georgia. Girl, saan ka ba nang galing? Sabi ni Aya umalis ka daw at may kasamang lalaki. Nakatulog uli kakayak ng anak mo. Anong nangyari? Bakit luhaan ka? Sunod-sunod na pagkausap sa kanya ng kaibigan. Alam niya na. Tanging nasabi niya, sapat na yon para maintindihan ng kaibigan. Nagkita sila sa mall at nalaman niya. Kinausap niya ako at doon niya nakumpirma. Oh my gosh. Anong mangyayari niyan? Gusto niyang kunin ang anak ko bukas. Hindi ko kaya. Shh. Kung hindi ka pa handa, nandito lang ako sa kung anong magiging desisyon mo. Masuyong sabi sa kanya ng kaibigan. Gusto kong umalis. Kahit dito lang sa parte ng Pilipinas. Basta hindi niya kayo mahahanap. Sigurado ka ba? Magagawan ko ng paraan ng gusto mo. Tumango naman siya sa tanong nito. Desidido na siya sa desisyon, hindi niya kayang malayo sa anak. Madaling araw pa lamang ay handa na silang mag-ina sa pag-alis. Mommy, where are we going? Tanong sa kanya ng kanyang anak. On a vacation trip, baby. Want mo yun? Yes, Mommy. But kasama po ba natin si Daddy? Is he coming with us? Yes, he will. Soon. Tipid lang ng sagot at ngumiti. Sumakay sila sa private chopper na pagmamay-ari ni Georgia na siyang maghahatid sa kanila sa private island na pagmamay-ari din nito. Hindi na sumama ang kaibigan niya dahil may asikasuhin, ngunit sinigurado naman itong handa ng lahat para sa kanila. I'm sorry, baby. Mahinang bulong niya sa anak na kasalukuyang natutulog. Mahal ko ang daddy mo simula noon hanggang ngayon, ngunit hindi na mapapantay ng pagmamahal ko sa iyo, anak. Nang makarating sila sa isla, ay may magandang rest house doon. Mayroong mga bahay sa di kalayuan na siyang caretaker ng isla. Sa bawat araw na namalagi sila, ay nakasundo nila ang mga ito. Ang anak niyang madalas hanapin ng daddy niya ay naaaliw paminsan-minsan sa mga taong nakikilala. Nasasaktan siya para sa anak. Nagmumukha mo siyang makasarili, ngunit hindi niya kayang mawalay sa anak. Magtatakip silim na nang maisipan niyang magdampisaw sa dagat. Wala ng tao dahil nasa kanya-kanyang tirahan na. Ang kanyang anak ay nasa loob kasama ang yaya nito. Tinanggal niya ang suot na mahabang palda at damit dahilan para matira ang kanyang bikini. Lumangoy siya sa tubig upang mabawasan ang dami ng kanyang iniisip. Kapag nalaman ito ng ate niya, ay magagalit ito sa kanya. Matagal niyang inilihim na meron siyang anak sa asawa nito. Nang magsawa siyang maligo, ay saka siya umahon, kinuha niyang damit at di nag-abalang isuot pa. Kasalukuyan siyang naglalakad pabalik sa rest house nang makitang pamilya na taong naglalakad papalapit sa kanya. Gusto niyang tumakbo, ngunit para bang napako ang paa niya sa kinatatayuan. Vincent! Tili niya nang basta na lang siya nitong kinarga na parang sako ng bigas. Ibaba mo ako! I won't. You have to pay me. Galit ring sigaw nito. Doon lang nila napansin na papunta sila sa kubo ng rest house na nasa gawing likod. Binaba siya nito sa upuang may foam. Now, let's talk. Paano ka nakarating dito? Tanong niya. Hindi makapiniwala. Lalo na't mahirap mahanap ang lugar, lalo pat walang nakakaalam na dito sila. Because I have my ways. Here on again. Tinaguan muli ako. Nanlilisik ang mga matang tanong nito sa kanya. Dahil ayokong kunin mong anak ko. Kukunin ko siya kasama ka. Para saan pat kasama ako? Mayroon kang ate ko. Bakit kailangang sumali pa ako? Nilhanda akong iwan ng lahat. Para lang sa babaeng matagal kong hinintay. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. At ngayong nakita kita, basta mo nalang akong tinakbuhan. Wala ka ng kawala ngayon. Sabi nito, bago lang sabi-sabing siniil siya ng halik sa labi. Bahagyan nitong kinagat ang labi niya, dahilan para bahagyan nitong maibuka. Para bang may sariling isip ang labi niya,
para tugunin ang bawat halik nito. Ang kamay nito naglalakbay sa kanyang katawan. I miss you. Paos na boses na bulong nito sa kanya. Napapikit siya ng marahan nitong haplusin ang dibdib niya pababa sa kanyang gitnang parte. Vincent! Shh! Nagsisimula pa lang. Damn! This is wrong. This is not wrong, baby. Alam mo bang halos mabaliw ko kakahintay at hanap sa'yo? Kapatid ka lang pala ni Sam. Asawa mo ang ate ko. Stop! Wala nang bisang kasal namin. Alam mo ba kung bakit after 5 years ay ngayon lang natuloy ang kasal? Dahil hinintay kita at hindi inaasang babalik pa. It was pure business ang pagitan namin ng ate mo. Dahil ang kasunduang kasal ng pamilya mo at kumpanya ko. Alam niya yun. And now that you came back, iniwan ko ang lahat para sa'yo. So please, stop leaving me. Napaatras siya dahil sa sinabi nito. Paano ng ate niya? Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa naririnig o malulungkot. Are you just here for our child? Kung yun lang, pagbibigyan kita. Basta huwag mo siyang ilalayo sa akin. No, nandito ako para sa inyong dalawa. I want to be with you and start a new life with you. Hindi mo nga ako kilala. Paano gusto mo ako makasama? Nabuo lang anak natin dahil sa isang gabing pagtatalik. Damn it. Matagal na kitang gusto. Since I was in college. Kilala na kita at gusto na kita. I became your stalker until I graduate. Now tell me, hindi kita kilala? I almost know everything about you. Kung ganon, di sana alam mo rin may nararamdaman ako para sa'yo. I know, but damn, masyado akong duwag sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung paano ka lalapitan. Hanggang sa lumagong negosyong mayroon ako. Nakipagtransaksyon ako sa pamilya mo. I wanted to ask your hands to them. But they gave me your sister. That's the reason why I came to the bar. At nagpakalunod sa alak at doon kita nakita. Na kinaumagahan. Hindi ko na maalala kung sinong babaeng nakasama ko. Baby, I waited for you. Kahit walang kasiguraduhan. Dahil nararamdaman kong babalik ka. At ganun na lamang epekto mo sa puso ko. Umalis ako. Dahil sa sobrang takot nang makilala ko kinaumagahan ng taong nakasama ko. I like you. At hindi yun sapat para lokohin kong ate ko kaya umalis ako. Hindi mo siya niloko. Dahil ikaw niloko niya. Ipinalit niya ang sarili niya para maikasal sa akin at maiwan ka. Natagalan ako sa pagsunod dahil inayos ko pang lahat ng problema bago bumalik sa'yo. Ngayong maayos na, ang sa atin naman ang aayusin ko. Muli siya nitong hinalikan sa paraang marahan. Tinugon niya yun ng may pagmamahal hanggang sa mauwi yun sa mainit na pagtatalik. Na-miss niyang lalaki. Hindi niya inaasahang muli silang magsasama at mag-uusap ng ganito. Gumaan ang pakiramdam niya at nawalang anumang iniisip. Sa ngayon, sarili naman niyang uunahin kasama ang pamilyang pinapangarap niya. Nakangiting nakatingin si Sandra sa mag-ama niyang naglalaro sa dalampasigan. Kapag pinagtabi mong dalawa, ay kitang-kitang pagkakamuka. Kontento na siya sa ganitong simple. Masaya siyang nabuo ang pamilya niya at hindi niya inaasahang mabubuo pa. Naging maayos na ang lahat. Nagkausap sila ng ate niya at pamilya. Sa kanya inamin ang lahat, gano'n na rin ang mga ito sa kanya. Ngayon, gusto niyang bawiin ang lahat ng masandaling hindi nila nakasama si Vincent. Mommy! Come here, Mommy! Tawag ng kanyang anak sa kanya. Natanaw naman siyang lumapit sa dalawa para makitang sinasabi ng anak. Doon siya natigilan nang makita ito. Nakasulat sa basang buhangin ng salitang, I love you, Sandra. At may pangalang Vincent sa ibaba. Mommy, dito po ang tingin. Muling sabi ng anak, napalingon naman siya sa gilid ng kinaroroonan ni Vincent at doon niya nabasang nakasulat. Will you be my wife? Naluluha siyang nag-angat ng tingin kay Vincent. Ang mga imposibleng pinapangarap niya noon ay nagkatotoo na. Yes, love. I love the two of you. Sagot niya rito. Kinarga nitong anak nila at naglakad papalapit sa kanya at niyakap siya kasamang anak. Sa parang ito ay kumpleto na siya. Hindi na siya basag katulad ng dati. Masaya siyang sa huli sa kanyang bagsak ni Vincent. Pagkaraan ng kalahating taon ay naganap ang kasal nila. Namuhay silang ng masaya kasama ang kanilang anak. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa ating kwento.
mag-subscribe na rin and hit the bell icon for more story updates. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!